Ang hating gabi sa kusina. Naniniwala ka ba na may mga pamahiin na hindi dapat sinusuway? Para sa akin, isa lamang itong biro noon, isang lumang paniniwala ng mga matatanda na wala ng lugar sa makabagong panahon. Ngunit isang gabi, sa loob ng aming maliit na kusina, natutunan kong hindi dapat binabalewala ang mga babala ng mga nakatatanda. Sabi nila, huwag mong hayaang mag-overnight ang mga plato sa mesa. Dahil nagaanyaya ito ng mga espiritu at kaluluwang gutom, tinawanan ko lang ito. Sino bang maniniwala na ang simpleng hugasin ay makagalit ng mga espiritu? Pero ang sagot ay natutunan ko sa pinakamalamig na gabi ng Nobyembre. Nagsimula ang lahat ng gabing iyon, isang gabi mapos ang undas. Nagmadali akong umuwi mula sa bayan matapos ang overtime sa trabaho. Mag-isa lang ako sa bahay dahil ang mga magulang ko ay nasa probinsya. Pagod na pagod ako, kaya't matapos kumain ng hapunan, sinabi ko sa sarili kong maghuhugas na lang ako ng pinggan kinabukasan. Naiwan ang mga plato, kutsara at tinidor sa lamesa habang tumuloy ako sa kwarto para matulog. Sa isip ko, wala namang masama. Normal lang na tamarin sa mga gawain sa bahay. Pagpatak ng 2:00 ng gabi, nagising ako sa isang kakaibang tunog mula sa kusina. Parang kalansing ng mga kutsara at tunog ng nagkakaskas na plato. Rina, sabi ko sa sarili ko, baka daga lang yan. Pero hindi ko mapigilang maramdaman ang paglamig ng hangin sa kwarto. Parang may kakaiba. May tao ba dyan? Tanong ko, nanginginig ang boses habang bumangon ako mula sa higaan. Nagdala ako ng flashlight dahil biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Ang tahimik ng paligid, ngunit sa bawat hakbang ko papunta sa kusina, naririnig ko ang tunog ng mga pinggan na parang may naghuhugas. Pagpasok ko sa kusina, natigil ako. Walang tao. Ang mga plato ay naroon pa rin sa mesa, pero ang kakaiba ay ang tila basa na ang mga ito. May bakas ng tubig at sabon. Nanginginig ako habang tinutok ang flashlight sa paligid. May tao ba rito? Tanong ko ulit, pero walang sumagot. Napansin kong may kakaibang amoy, parang bulok na kaningiiwan sa likod ng kalan. Sa bawat hakbang ko palapit sa mesa, pakiramdam ko'y may malamig na hangin na bumabalot sa akin. Nang tingnan ko ang mga plato, nakita kong basa nga ang mga ito. Ang kakaiba, may bakas ng kamay sa bawat plato. Hindi ito normal na bakas ng kamay. Ang mga daliri ay mahahaba at ang mga kuko ay parang matutulis na bakal. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin kong ang bakas ay parang gumagalaw, tila buhay. No. Isang mahinang tinig ang narinig ko mula sa direksyon ng mesa. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang boses. Parang nagmumula ito sa hangin mismo. Ang tunog ay mabigat, puno ng galit at gutom. Sinong nandiyan? Sigaw ko, hawak-hawak ang flashlight. Bigla, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Napalingon ako, pero walang tao. Sa gilid ng mata ko, nakita kong gumagalaw ang mga plato. Isa-isa silang nahulog sa sahig, pero walang nababasag. Tumigil ang lahat nang marinig ko ulit ang tinig. Rina, bakit hindi mo nilinis ang aming pagkain? Nagmadali akong tumakbo palabas ng bahay, ngunit bago ko marating ang pinto, naramdaman kong may mabigat na presensya sa likod ko. Paglingon ko, nakita ko ang isang anino. Hindi malinaw ang hugis, ngunit halatang hindi ito tao. Ang anino ay parang multo ng isang matandang babae, may dalang basang-basahan sa kamay. Lilinisin ko na. Sorry na. Halos mapaluhod akong sigaw habang umiiyak. Ngunit ang nilalang ay naglakad papalapit sa akin, dahan-dahan, habang ang kanyang boses ay lumalalim. Huli na. Gutom kami, Rina. Gutom na gutom. Nang dumating ang madaling araw, natagpuan ako ng mga kapitbahay sa labas ng bahay, nanginginig at wala sa sariling ulirat. Pagpasok nila, nakita nilang basag na lahat ng plato sa mesa at may mga bakas ng kamay na dugo sa paligid ng kusina. Mula noon, hindi na ako muling nag-iwan ng hugasin sa lamesa at hindi ko na kayang mag-isa sa bahay tuwing gabi. Hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang malamig na presensya tuwing magdadapit hapon, lalo na kapag hindi ko agad nahugasan ng mga pinggan. Sa bawat tunog ng kutsara at plato, alam kong may nagbabantay sa akin, naghihintay ng aking pagkakamali.